Mayong Merkulis sa gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom o mga kaigsunan usa kini ka maayo nga gabi alang sa matag usa ka nato nga mag-review na sadta sa atong lesson na focus ni sa adlaw nga Martes o sa adlaw sa Merkulis. So niata sa ato nga pagtuon unya kauban na sad nato karon si Ken Salarda. We will discuss together with our lesson. Sa di pa mo padayon makiigsunan atong hangyon si Sister Ken sa paghatag sa opening prayer. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this another day that you've given to us. This particular moment, Lord, we ask that you be with us. May your Holy Spirit be with us as we are going to discuss our Sabbath school lesson for tonight. Thank you, Lord, for the assurance of your blessings. In Christ we pray, amen. Okay. Now, din na kita karon sa atong lesson makiigsunan. Ang theme yun sa atong lesson ining simanaha, the tabernacle. Niya akong basahon kaninyo ang atong memory text ining simanaha. Makita nato sa Exodus chapter 40 verse 34 laktaw verse 38. Then the clouds covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. For the clouds of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journey. So atong makita dinhi nga ang Ginoo naguban sa iyahang makatawhan, pinaagi siyang balaan nga presensya nga makita nato sa pillar of clouds by night or pillar by clouds by day. Unya ang iyang presensya atong makita nga ibabaw sa tabernacle nga gisugo sa Ginoo ni Moses nga himuon niya kay aron ang iyang presensya ana sa taliwala. So the tabernacle atong makita dinhi nga it shows us nga God is interested with His people. God would like to be close with His people. God would like to establish a relationship with His people. Kay ang iyang presensya, iyahag yung gipakanaog diha sa taliwala sa mga katawhan niya during their journey dito sa Kamingawan. So, the tabernacle represent also the presence of God. Now, ang ato nga lesson ni ini nga gabi una, diri sa adlaw nga Tuesday, the tabernacle belt. So, ang tabernacle gihimo na. Sister Ken, sa may imong ikasultian eh. So, kanisya, sumpay man ni sa ato ang lesson gahapon, no, nga ang mga katawhan sa Ginoo naghimo sila og tabernacle. And wala kay nato ni emphasize gahapon kay na short na ta sa atong time, pero ato lang i-klaro no nga ang foundation gyud bitaw sa paghimo gyud sa mga katawhan sa Ginoo sa mao nga tabernacle is number 1 is naa sila'y fruit of the Spirit. So they have joy, patience, gentleness, and because of that natagaan sila og spiritual gifts nga mo'y na flourished, and because of that nahimog malampuson ang paghimo sa tabernacle. And very important ni siya nato emphasize because sa ato among Tuesday nato nga topic is mao ang paghimo gyud sa tabernacle. So matod pa diri the introduction here says that Moses carefully constructed the tabernacle, and the instructions he had received on Mount Sinai were diligently implemented. So kinahanglan gyud nga ang paghimo sa tabernacle accurate gyud siya og precise. Nagdemand gyud siya nga kinahanglan ma-follow gyud ang sugo sa Ginoo. So sa paghimo nila sa tabernacle, ipakita man gud ni Moses, gipakita si Ginoo ngadto ni Moses ang structure sa maong tabernacle, unsa ang kataas, unsa ang kalapad, unsa kahabugon kining mga gikural niya sa maong tabernacle. So everything gihimo gyud in the precise exactness or perfection sa gi-prescribe si Ginoo nga inanion paghimo. Now, atong tanawon ang tabernacle, no, parang natay idea. Ang tabernacle gikural ni siya mga kaigsunan. Unya siya ang kural doon na ni siya mga tubok nga gikural niya ni dayon naa ang gikural ni siya og mga panapton
nga naglibot ani sa mao nga tabernacle. Yes. Unya sunod ni kining ni ang koral nga nas palibot na ay structure sa ato nga gihimo gihapon sa mga linin o siling mga panapton gihapon. Unya nabahin ni siya mga kaigsuunan ang tunga nga structure nahimon na ay duha ka structure ani na gitawag og the holy place and the most holy place. So katong koral sa palibot mo to'y the outer space. So the outer space naa didto atong makita ang lugar nga dalon ang karniro dito ihawon dayon iula dito ang dugo dito to ang press ang makasasala nga niadto dagdala siyang halaran ayang halad nga karniro man makanding or mabaka man or salampati man or matukmo man ipatong niya iyang kamo dito nagsimbolize nga i-transfer iyang sala dito. Yeah. Dayon dinha sa outer space naapoy dako nga abuhan dito makaigsunan. Now you can look at that sa internet inyo makita og unsa ang kanang structure. Dayon kato nga gipatay nga animals dito to siya lutuon mga kaigsunan. Dayon naapo dito sa outer space kanang dako kayo nga planggana nga sa dili pa mosulod ang pari dito sa holy place aron magdala sa sakripisyo nga dugo nga gi-transfer ang sala sa tao symbolically dito sa animals dalon to niya makaigsunan pinaay sa gamay nga planggana dayon pagsulod niya dito sa the holy place daamay naman dito'y curtain nga nag-separate sa the most holy place katong maong lugo mo to yang iwisik dito makaigsunan. Nya sa sulod makita nato dito ang kanang 12 candlestick nga marag 12 man siguro na ka candle. Nya dipod sa pikas makaigsunan na po di ang the table of shewbread. Nya ang table of shewbread tuwa po dito ang 12 ka mga tinapay that represent the tribes of Israel. So 12 ka candlestick usara na ka candlestick pero margasanga-sanga ba no? Dayon unya motoy buhaton niya no. So og kini tanan nag-symbolize ni siya actually all prefigure or foreshadow ni Jesus Christ because the bread represent Jesus as the bread of life. Ang candlestick is represent also Jesus nga mo ang kahayag sa kalibutan. Now dito na po sa sulod sa the most holy place, ang atong makita dito, motong the Ark of the Covenant. And in the Ark of the Covenant, sa sulod sa Ark of the Covenant, murag kahuna siya makaigsunan, unya, kung mag-transfer sila sa ilang lugar, pasaano na siya, upat ka tao. Unya, sa sulod niya ito, tuwa dito ang the Ten Commandments. Unya, tuwa po dito ang sungkod ni Aaron. Dayon sa ibabaw makaigsunan, gitawag na siya og mercy seat na tabon. Unya sa ibabaw sa diha sa tabon naapoy sa isig kaatbang sa silbing kining kahon makaigsunan nagatbang ng duha ka kirubin. Unya ang duha ka kirubin naatbang na siya diha dayon nasa tunga ang mercy seat. Then kung mag-adto dito ang high priest mosulod dito once a year siya mosulod dito magdala sa halad ngadto sa Ginoo unya ihatong iwisik dito sa mercy seat unya kun tubagon sa Ginoo musiga to dito makaigsunan. So very amazing yun kayo nga hulagway. So doon na tayo duha ka serbisyo nok sa kanang gidawag nato og daily sacrifice nga ang ilang daily sacrifice dalon ra nila dito sa the holy place. Pero once a year mosulod ang high priest dito itawag na siya makaigsunan og Yom Kippur, the day of Yom Kippur. Gitawag na siya og the day of judgment. So once a year lang siya mosulod dito. Unya very solemn kayo ng once a year nga mosulod ang pari dito, ang high priest kay ang tanan nga sala sa tao, ang tanan nga sala sa katilingban sa tao, iyahan ang dalon dito once a year. Ipisik na niya dito sa sa curtain. Sa di pa siya musulod niya iya pong dalon dito sa sulod iwisik po niya na dito sa mercy seat. So ang imong tanawon makaigsunan
kini siya nga serbisyo matawag na to pinaka-special yun kayo. Kay ang tibok katilingban god sa Israel ani magpuasa. Yes. Unya pagsulod ni sa pari dito maghinulsul po siya siyang sala. Kay diri sa possibility nga basig musulod siya dito, wa siya nakapasaylo og sala, dili na siya makabalik nga buhi. Muna nga ang high priest nga musulod dito ni ining the Day of Atonement, naana siya kiling-kiling ang iyahang sinina. Unya, while maglakaw siya dito, nag-perform siya sa mga rituals, magkiling-kiling to siya. O di na ganito mo kiling, so dito sa possibility nga ang high priest namatay. So naapoy yun ay pisi nga gihikot pod sa hawak sa high priest o sa tiil ba sa high priest, kay kung in kasong mamatay siya, guyuro na lang siya dito paggawas. So, it's very solemn kayo ning activities. But this only happens once a year. So, iyon ani ang services. So, because gidala ko na lang ni mag-igsunan because ang Tuesday o Wednesday, kuan na, mura o kanang very so related with each other. So, sa morning, no? Sa Tuesday, the tabernacle bell. So, with precise exactness. Now, sa may atong... Yes. Matod pa dire is ang tabernacles services were visual object lessons of the gospel. Nag-demonstrate siya sa entire plan of redemption. And number 1 here is how God abhors and deals with sin, how He saves repentant people, what is the fate of the wicked, and how He will secure a glorious future that will be without evil. Okay. So, okay. Kung ato ni siyang tagan o gamay nga discussion, no? Kining how God abhorred and deal with sin. So makita na to rin nga ang Ginoo suko yun sa sala. Yes. Muna hinungdan nga kining sa mga sacrificial offering didto nagpailani nga ang Ginoo wa gyud nahimuot sa sala. Nga tungod gani sa sala ang tao maghimo siya og sacrificial offering. So ang Ginoo dili gyud malipayon sa sala. So iyang o sa to pa na murag iyag yung gikasuko ba, wala iyag yung wala gyud siya nalipay ba. So how God abhor and deal with sin. So ato makita diri nga okay kay nakasala man ka, so maghimo ka og sacrifice. So that is how God deals with inana gyud kabugat ang and just imagine sa unang panahon ang sheep is very important kay nasa sa mga tao. So the fact nga kailangan gyud ang that kind of animal nga ma-sacrifice gyud, it symbolize kung unsa ka bugat gyud ang sala. So muna no, ang sala kinahanglan gyud bayaran. Yes. Kay muna giingon sa Romans, for the wages of sin is sin. Kay ang bayad sa sala mo ang kamatayon. So yes, that's why. Muna nga that is how God abhor and deals with sin kay suko siya gyud. Now in isa ikaduha, how He save repentant people. So kung ang usa ka tawo mo acknowledge siya nga nakasala siya, unya repentant siya, now ang Ginoo maluoy sa iya, unya luwason siya sa Ginoo. So diri na to makita nga even how sinful a human being, pero kung repentant siya, unya mo acknowledge siya siyang sala, magdala siya og iyahang offering dito sa sanctuary. Pagdala niya sa offering dito sa sanctuary, patyuntong mao nga animals, ang instead nga ang tao unta to'y mamatay tungod siyang sala, na transfer dito sa animal. So this is how God save a repentant people. Sa ikatulod ri, what is the fate of the wicked? Now, ang fate sa wicked, ang paingnan sa mga makasasala, if they will not recognize their sin, o dili sila repentant silang sala, kana bitawng murag wala ra bitaw nila gitagaan og biling ang ilahang gibuhat. Of course, nahibalutan nga God will bring judgment to these people. Labi na sa panahon sa
kanang Yom Kippur, the day of judgment. Kay kung dili sila maghinulsol in the day of judgment, kung dili gani ka maghinulsol mga kaigsunan, dili ka magpuasa, wala ka naghimo o kanang kapasayloan sa imong mga sala, during this time, patyon ka sa Ginoo. So this is how God deals with the fate of the wicked. So kung naka sa katilingban sa mga righteous, in that time, the people of Israel, yan ang panahon na, you should make kanang remorse imo nga sala, kinahanglan mag-repent ka, kinahanglan mag-fasting ka niini nga panahon na, kay aron dili ka masilutan sa Ginoo o kamatayon niya ng adlaw sa day of judgment or the ani nga panahon na. Then sa ikapat din how he will secure a glorious future that will be without evil. So this is to tell us nga kung nagsakripisyo ta unya sa panahon sa Yom Kippur, ang imuhang gibuhat sa the day of judgment, ang imong gibuhat, naglimpyo ka sa imong kaugalingon, naghinulsol ka, you reconcile with people, you reconcile with God, nagpuasa ka, and everything regulations nga buhaton anang day of judgment imo nga gibuhat, mga kaigsunan, paghuman sa maong service, yan anang day of judgment, ang mahitabo, atong makita diri symbolically nga na-secure ang imuhang maayo nga future. So you have to live for another one more year nga with the grace of God. Then, day of judgment mapod mo abot. And this symbolizes nga ang future na to secure in the hands of God when we are repentant, when we are been forgiven by God. So kita pod, in application for us today, if we come to God, Jesus as our high priest, pasayloon ta ni Jesus, then we are secure of eternal life when Jesus will come. Okay. So, that is how is our kining mahitabo sa mga services sa panahon sa daily o sa yearly sacrifice nga pagahimo dito sa tabernacle. Og ang nakanindot pagyud ani is kana bitawng ang assurance ba nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Because to receive this gift of salvation, of course, mag-sacrifice ka. Pero at the heart of this is, kana bitang gitagaan kag hope sa Ginoo. Gitagaan kanyag assurance nga, at the end of the day, maskin unsa nimo ka makasasala, because we are all sinners. So, wala gi hope kung tagid sa ato. Pero, kani bitong gihimo bitaw nga, naghatag yun ang Ginoo tabernacle sa toa ang process sa pag-cleanse sa tong sin. It's not just kanang gi-cleanse lang, no. Naghatag siya og kanang assurance og hope sa toa nga at the end of the day we will be saved. So it should sa toa bitaw we should be celebrating nga anak maayo ang ato ang Ginoo nga gina-forgive gihapon ta maskin og unsa nato ka makasasala. And that is really a very good message sa to kung unsa ka kuan gyud ang Ginoo, and of course ang iyang plano niya sa redemption. So the sanctuary nga atong makita, the tabernacle of God nga atong makita in the midst of God's people, this is how God show His love to His people. This is how He show He revealed His character. That He is a God of love, He is a God of compassion, God of justice. He is a God of justice, He is a kind God, He is a forgiving God. Because in the sanctuary, kana nga karakter ni Jesus ato nga makita. Kana nga karakter sa God nato dito sa langit, ato makita na dito nga karakter. Example, we are to be punished by death because atong sala. Pero because of the sanctuary, dili na ta panisan nga kita'y nga kita mo'y patyon, kundi ang karnero na. Yes. So, which represents Jesus nga ultimately mo'y gihala dito sa cross alang sa kapasayloan sa atong mga sala. So, instead nga kita mo'y panisan, ang nahimong sin bearer nato si Jesus. Ang nahimo nga sin bearer sa mga tao ni atong panahon na,
ang karniro. Yes, Mooy yes. nagbayad sa penalty silang sala. So, ato makita rin nga, this is a God who forgive our sin. And this is a God who loves us. Instead nga kita mo'y mo sakripisyo, siya na lang. And this is a God also of justice. Gano'n nga justice? Kay dili man ta makabayad, pero gibaryan og karniro. Yes, ang katong mga tao atong nga panahon mga Israelites, grabe gitong ilahang faith ato kay gisaad guni sa ila sa Ginoo nga moabot ang panahon nga ang Messiah moabot, and then kanitanan He will save us from the pitfall of sin. So grabe gito ang ilahang, kung imong lang taon ba sa ilahang panahon, ang ilang pag-sacrifice sa itong mga animals isn't just kanang nag-sacrifice lang sila for the sake of moto ilang culture, but because nagtuo sila nga moabot ang panahon nga ang Messiah gid mismo mo anhi sa kalibutan, and then He will save us, and then dili na kinahanglan to tanan nga mag-sacrifice pa ta og mga Oh yes, atong makita dre nga kining ni agong kinigong tabernacle is only antitype. O is only a type. Kay ang antitype mo gyud to ang tinuod. So kining tabernacle, mga services dinhi all represent about Jesus. Yes, yes. They all represent about the sacrifice of Jesus, that they are looking forward into the day that the Messiah will come, and that the Messiah will carry all the sin of the world and died for us. So in Christ makabaton ta og kaluwasan. So labi na katubitaw the day of judgment. So kanang the day of judgment katong dunay halad mga kaigsunan nga naay karniro o nga apoy kanding, o niya katong gitawag tong sa og asasil, o niya ang katong usa ihalad siya may magsinbirer sa ato nga sala nga once a year nga mapasaylotak, so we are forgiven. Pero kang usa ni adto ang kanding mga kaigsunan gipatong ang kamot o niya ang tanan nga sala na transfer dito niya dalon to dito sa kamingawan, so mahimo to nga wild animals mga kaigsunan. So ato nga makita dinhi nga how good is God in dealing with His people. Nga kining tanan nga object, all symbol of Jesus Christ, nasabtan po ni siya sa mga Israelhanon ni ato nga panahona, that they are looking forward. But unfortunately, ang ato karong mga Israelhanon, most of them, ay tawag nato ni mga Jews, mga kaigsunan, they have not understood it well. O what yun nila masabti? Nga si Jesus has been here already, died on the cross, but they refuse this. Of course, nga kahibalo naman tanin nyo sa Bible, mao ni ang ato nga teaching sa ato nga church. Pero kini mga tawhana, until now, they are waiting for the Messiah. So, let's go to God's presence in the tabernacle. Okay. God's presence in the tabernacle. Now, sa ato nga memory text, when the presence of God will abide in the tabernacle, makita gito sa ibabaw nga naay smoke. Every day yun nga naang smoke sa ibabaw, pillar of clouds. Niya pagkagabi, pillar of fire. O niya, ato na makitaan nga, kung magpundog gani ang clouds ito sa ibabaw sa tabernacle, magpuyo sila sa lugar, diha nga maong lugar nga for a long time. Kung mumove na po ni siya, ang maong mupataas na gani ni siya, sa ito pa, ready na sila. Kay the clouds will guide them. Nga maguna sa ilaha, unya ilaning sundon. Unya paghulong po sa mga cloud sa ibabaw, muhulong po sila, diha na po nila i-fix ang maong tent. So, here again, atong makita nga, the presence of God, the abiding presence of God was with them. Naagyo diha, close sa ilaha. Unya, naglid pag yun sa ilaha. Unya, atong makita din hiba nga, sa tabernacle nga gihimo, ila man tong tangtangon, de paguman, ila na pong iya symbol. So, og asa ang presensya sa Ginoo hamulong dito po ang tabernacle. And again, let us be reminded nga
ingon ang Ginoo kang Moses, build me a sanctuary that I may dwell there. So the sanctuary represent as a dwelling place of God. So when the people of Israel sa makita nila nga gipasan ang Ark of the Covenant, ang tanan nga mga kuan dito sunod sila, then pagkahuman itao na po to sila, then the spirit of the Lord, the clouds of the pillar of clouds mo rest dito, then ilang mabati nga ang Ginoo na silang presensya o ang Ginoo na sa di man sa tawhanon nga pangunahon nga mihunong ang Ginoo ni rest, pero wala mi rest. Pero ni rest lang yun siguro tungod kay ang mga tao dili na siguro kaya nga mulakaw pa o lagyo kayo o tao gud ta. Ang Ginoo di biya nakapuyon. Kabalong Ginoo nga. Kay balong Ginoo nga muhunong sa ko. Kay kini mga tawana dili na makakaya niya. Uban mga bata, uban pa mga karnero, and they are carrying heavy loads mga kaigsunan. So it's the Lord who controls sa ilahang movement as He sees the need of His people. So on 3 occasions, the biblical text states that the work was finished. First, at the end of Creation Week, God underlines the completion of His creative works. Second, on the completion of the tabernacle, the biblical text declares, "So Moses finished the work." And number 3, it also is expressed when Solomon finished the work on the temple. So kani daw sila, nag-connect ni siya sa creation and Israel's sanctuary, nag-point siya sa kaning cosmic dimension. Nga sa diha nga ang Ginoo mag-dwell na siya sa, mag-redeem na siya, mag-dwell siya sa maong new earth in the New Jerusalem, which is ang tabernacle of God. So, di ba sa Eden, pagka 7 ka adlaw, God rested. God did finish His work. Yes. Pag sa sanctuary pod, pag humana o himo sa sanctuary, kahumana tong mga nahimo na tong tanan, tong the Ark of the Covenant, nahimo na to siya, katong mga bisin, nahuman na to siya, katong mga linin nga mga gipang silbing murag gikural, nahuman na to siya, then nahuman na. So mo ni ang term diri makaigsunan nga nahuman na, and God ended His work or finished His work. Mo po ni ang nitabo sa kang Moses. Then sa Solomon Temple sad no nga pagkahuman sa Solomon Temple unsa ganin ang pagkasultiha, and God completed, God declares Moses, so Moses finished the work. So finished the work. Sa 1 Kings 7:51 ingon diri nga, thus all the work that King Solomon performed in the house of the Lord was finished. So and Solomon brought in the things dedicated by his father David, ang silver, katutanan, katong gold, utensils, and he put them in the treasuries of the house of the Lord. So ang atong pangutanan ni, what is the significant nga muingon ta nga giingon dinhi sa teksto, when Solomon expressed finish the work on the temple. Si Moses pod, so Moses finished the work. Sa day of creation pod, God completed His work. So it means nga pagkahuman sa maong panahon, anang panahon nga nahuman, the following after is a sacred day where we can commune with the Lord, or where the presence of God can dwell among the people. So, di ba, pag sa Sabbath, pagka kapito kadlaw, God said, and God ended this work, and He blessed Adam. He communed with His people, with Adam and Eve. Then, pagkahuman na po sa tabernacle, then we saw the presence of God nga ni palibot sa sanctuary. O mo magani nga si Moses, ang ubang mga tao ni palayo kay ilan nakita ang presence sa Ginoo dito. And of course kay aside no nga it also points us nga kung unsa ka creator ang Ginoo is kani bitawng paghuman sa sanctuary, sa pagkahimo sa sanctuary, kaning giingon bitaw diri nga it points us to the cosmic dimension. It actually nagpasabot siya bitaw nga kanang ang Ginoo magkauban sa tuwa dito sa new earth. And
at that time is magkauban ta, we will have a happy reunion with him. So, muna ang isa sa mga gipoint dire no, nga ang connection between creation and Israel's sanctuary nga mao ang cosmic dimension sa diha nga ang Ginoo ang magdwell na sa iyang mga katawan katong mga na-redeem dito sa bag-o nga yuta or bag-o nga earth. And God's filling the tabernacle with His presence was the grand climax to the events that began with the birth of Moses and continued the defeat of. So gikan pa sa Egypt no, sa diha nga na ay plague na nahitabo dito. So it's actually the kanang kung sa sigulanon pa na siya, climax siya sa story. So diha nimo makita nga ang God's filling the tabernacle with His presence was actually the climax of all the things that began from sa diha nga na natawo si Moses o sa diha nga na-defeat nila ang mga Egyptians sa plagues, naka-escape sila sa Egypt and hangtod nga naabot gid sila sa Mount Sinai. So very important kay no nga lesson sa ato nga giunsap pagplano sa Ginoo bitaw ang iyahang paghimo sa tabernacle. Ang dito pa lang di ay sa Egypt pa lang dahil naapata dire na makasala pa ta o katong sa panahon sa mga Israelahanon nga napa sila sa Egypt nga very luoy kay sila sa suffering nilang nihitabo sa mga Egyptians, but dito pa lang di ay sa pagkatao pa ni Moses giplano na sa Ginoo nga mao ang mahitabo sa ilang makagawas gid sila dito sa Egypt. And so ang presence sa Ginoo dito sa tabernacle is actually the climax. So makita nato nga gikan sila sa Ehipto, paggawa sila dito sa Kamingawan. Yes. Gauban ang Ginoo sila. Then pag-ingon si Ginoo, build me a sanctuary, unya ang Ginoo iyahang gipuy-an ang sanctuary na dito ang pillar of clouds nga murabag lipuno sa lugar sa sanctuary. So nakita na sa mga katawhan sa Israel. So gitawag na siya climax because after all ang purpose sa Ginoo nga ang iyang makatawan dano dito sa Kamingawan aron nga ang iyang makatawhan magsimba sa Ginoo nga nagmadaogon sila gikan sa pagdaog-daog sa mga Israelahanon. And so, that's actually what will happen sa New Earth. So that was a kind of victory nga ilang nadaog that eventually nabalik sila diha sa Ginoo og ilang nasimba ang Ginoo dito sa wilderness. And God is also showing them nga eventually maabot nga kuan gyud nga panahon nginaani ang matabo sa ato. Eventually so maabot nga panahon God's people pasudlon sa Ginoo dito sa langit. Kung makasulod na ta dito sa langit, maka-worship na ta sa Ginoo in the heavenly sanctuary, then that is the final victory. So this is only a foreshadow. That was only a foreshadow nga ang katawan sa Ginoo, not only Israel, but the spiritual Israel, the people of God throughout the world, nga makasulod na gani dito sa langit o maka-worship na niya dito in the heavenly sanctuary, then that is the final victory. So metaphor siya tanan bitaw. Kana lang bang gipatan-aw lang ta ba nga this is how glorious it is kung makagawas ka dito sa slavery sa kalibutan, nakagawas ka sa slavery dito sa Egypt. Now you become free nga niadto ka dito sa wilderness unya dito sa wilderness tuwa dito ang presensya sa Ginoo, gihimo ang kag tabernacle sa Ginoo. Kay matud pa ni David, maayo pa alang kaniya nga magpuyo siya sa sanctuary sa Ginoo. So that idea nga kung kita usab na ata sa puloy-anan sa Ginoo, that would be the greatest reward, that would be the greatest victory nga we will be in heaven with the presence of God. So this is how we try to look at into our lesson. Nga God's presence in the tabernacle, imagine kung ang God's presence na sa taliwala siyang katawhan, labi na dito sa langit, it would really be a great victory for us.
Yung makagawas ka sa slavery sa sala, no? Kay kay nag-define man gud siya gyud bitaw mga katawan sa Ginoo at that time, nag-define gud bitaw kung like us, like right now, kung sa atong na-experience karon, kung sa taka slave sa sala. So mo to nga naghatag yun og assurance sa Ginoo nga I will get you out from Egypt basta as long as you follow my ano. So katong tanan nga mga faithful kaayo sa instruction sa Ginoo, wala gyud sila na appeal sa plagues nga gibundak sa Egypt. So hantod nga nakalabang sila and nakaabot gyud sila sa Sinai. And muna ang ato ang prayer, no, mga kapaglaw, mga kaigsunan nga naminaw sa ato nga nito makaabot gyud ta didto, makalabang gyud bitaw ta sa Mount Sinai, and we are part of that congregation nga makita gyud nato ang presensya sa Ginoo, makabuild tag tabernacle, and then makita nato ang presensya sa Ginoo nga makita gyud nato ang clouds and everything, and how happy that will be. Yeah. So in kana bitong imong mabati nga ana ang presensya sa Ginoo, you are already actually victorious. Yeah. Imagine kung ang presensya sa Ginoo na sa imuha, who can be against you? Because you are under the shadow of God's protection when the presence of God surrounds you. So it was really a victory. And how happy the people of God nga nakita nila ang presence sa Ginoo, unya ang Ginoo mo naghatag ng protection. Imagine og naay mo sulong nila, naay pillar of clouds nga magulang sa mga ilang mga enemies. So dili yun makaatake. Kay kung mo atake sila, mahimo mo putong pillar of cloud. So dili masunog pud sila. So that lead us to one question. Paunsa man sa atong modern nato nga kuano setting, paunsa man nato ma-feel ang presence sa Ginoo? Paano to ma-experience? So this is a challenge. That is a challenge. How we feel ang presence sa Ginoo nasa tuwa. Of course, number one nga atong ma-feel kanang una sa tanan, we must have a close, intimate relationship with Jesus. We have to establish that intimate relationship with God. And all our sins nga atong nahimo, we have to repent it aron nga ang presence sa Ginoo mo possess atong nga kinabuhi. Kay kung ang atong kinabuhi na adiha ang sala di nato minulsulan, dili gyud ta isurround sa presence sa Ginoo. Dili gyud yang presence mo kunsad sa atong nga kinabuhi. So it must be nga atong hinluan ng atong mga sala, we have to repent aron nga ang iyang pagkiguban na atong mabatnaw. Kung mahimo na nato makigsunan, then we can feel the abiding presence of God ngayang gisaad sa matag usa kanato. Amen. So that is a very important point din sa ato nga discussion. Brothers and sisters, we are now na kuha na ta sa ato nga panahon, na ubos na nga ato nga panahon. So we are hoping this discussion that we have this evening na atay nakutlo niini, I would like to leave this very important point. We need to have the presence of God in our lives, in our home, and in our church community, and maybe in the country. Kaya kung mahitabo isu siguro wala siguro mga issue of corruption kinahitabo kanato, wala siguro daghang problema. So this lesson, I hope we are all blessed, and we are expecting you that this coming Friday night you will continue to watch our program. Yes. So Ken, do you have last word? Ko alang gyud no, isa sa ko ang ganahan gyud ani nga lesson so far sa to ang ano is kana gyung kitagaan bitaw gyud ta og assurance sa Ginoo, kitagaan tag hope kay dili man gyud ta worth it sa gihatag nga gasa, which is ang eternal life, pero gihatag gyud sa to sa Ginoo. So di nimo makita unsa siya nga klase nga Ginoo, unsa siya ka loving, unsa siya ka a God of justice, no, tanan nga wala nimo gi-expect nga ma-deserve nimo pero gihatag sa Ginoo. So ako alang is if you are feeling nga dili nimo kay daghang man gyud sa to ang mga kaigsunan no nga siguro nagsagal pag sa ilang pagto, I mean all of us, no, pero ang ato alang yung irmay natong kaugalingon nga ang Ginoo is willing to
close the gap. No, naghatag gid siya og kanang kuan ba, kanang nag-reach out siya sa toa, naghimo gid siya tabernacle para lang mo reach down sa toa. So that is already a kanang palpable nga evidence how God truly wants us to be saved and be with Him in that bright So future. thank you sa Sister Kin o makiigsunan. God bless you sa inyong pagkatuloy ni Gibeona. Let us bow our heads for prayer. Lord, we thank you for the lesson that we have discussed tonight. Bless each one of us, especially to our brothers and sisters kapaglaom, and grant that your blessings will be upon them. Give them also good night rest this evening so that they can wake up tomorrow and do the work that is needed for them. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen.